Hello, my friend. So ito, magbibigay tayo ng konting analysis tungkol kay Kibuloy kung mahuhuli ba siya. For me, my friend, si Kibuloy, anyway, I'm not perfect. I'm just only speculating. So dito, kung mahuhuli ba si Kibuloy, for me, mahuhuli yun eh. Para sa akin, mahuhuli. So, kukunting time na lang niya. Bakit ba? Is if we have to analyze yung mga member niya, yung mga members niya, parang takot nandiyan mga pulis sa kanila eh. Parang gusto nilang paalisin dyan ang mga pulis sa kanila. Hindi mo naman pwedeng paalisin dyan na may court order yon eh, na ano siya capture, hulihin, i-search. So dito, bakit ba sila masyadong sila parang takot sila na nandiyan ang mga pulis, gusto nilang paalisin ng mga pulis. So meaning, baka nandiyan nakatago si Kibuloy. Alam kasi nila na mayroong underground at saka ayaw nilang, they are expecting and they are thinking na si Kibuloy andyan sa ilalim. Kaya nga, for my analysis only, kaya nga ayaw nilang, either nalaman nila o hindi na nandyan si Kibuloy, but they're also thinking na nandyan si Kibuloy. Kung alaman nila na nandyan si Kibuloy sa ilalim, mas lalong ayaw nilang nandyan ang mga pulis. At saka maraming mga ibang mga politicians na gusto nilang i-pull out dyan ang mga pulis sa a place where Kibuloy is expected as staying with. So baka nandyan. So dahil sa dami namang lagusan, kung kung bisan sa kahit sa sarili lang natin, mahirap mong hulihin ang tao pag malaki ang niya, space niya. At saka kung babasihan mo lang ang heartbeat, baka may mga strategy din si Kibuloy na hindi mo ma-detect yung heartbeat. Okay, o baka may ibang lagusan na may ibang mga lagusan, hindi mo alam kung mayroon bang pintuan dyan na sikretong pintuan, hindi mo alam na yun pala ay lagusan. Mahirap unless alam ng lahat na tao ang mga sikretong lagusan. Ngunit kung siya lang ang nakakaalam sa sikretong lagusan, mahirapan sila. Ngunit for me, hindi magtatagal parang mahuli siya pag imanhunt talaga siya. Kung super, maraming mga tanyag na mga tao na hindi sila gumamit ng social media eh. Hindi sila gumamit ng social media, ngunit nahuli pa. Sino ba yung isang leader na nahuli ng mga Amerikano sa hotel na pinagtataguan niya? Sino ba yun? Hindi naman si Osama Bin Laden yun. Osama Bin Laden na yun. Parang Osama Bin Laden yun, yung pangalan niya. Inhuli yun ng mga pulis. So dito, as what I said, si Kibuloy, kahit papalitan niyang mukha niya, kahit yung mukha niya ipa-plastic surgery niya, mahuhuli at mahuhuli siya basta't makita siya. Mahuhuli at mahuhuli. Kahit anong disguise na gagawin niya, mahuhuli at mahuhuli siya basta't nakita siya. So, warning ko lang sa kanya, huwag siyang magpakita. At the time na makita siya, kahit papalitan niya, as what I said, kahit papalitan niya ang kanyang mukha, mahuhuli at mahuhuli siya. Malalaman siya. Yung mga fingerprint niya, dyan, basta't nagsususpek na yung mga pulis na siya yon, huhulihin yon. Titingnan kung siya ba, yung mga fingerprint, malalaman mo pag pag nagpalit ka ng mukha, malalaman ang fingerprint mo.
Imposible naman na wala siyang mga fingerprint. Wala siyang mga fingerprint. Imposible yun. Yan. So dito, ang strategy ng mga tagahuli, hindi rin natin alam ang mga strategy nila. Kung may mga strategy man sila, wag ko lang i-divulge dito. Baka tayo ang mapahamak. Magagalit din sila pag i-divulge natin dito. So, ako sa kanila nakasama ako sa kanila. Nakasama ako sa CIS before. I was an asset of the CIS before. Nawala lang yung handler ko kaya nga nawala ang handler ko dahil sa ibinintay yung bahay niya na kung saan dyan ako pumupunta. Wala pa kasing cellphone noon. So mahirap ko siyang i-trace. So ngayon wala na akong connection sa CIS. Ang mga strategy nila, my friend, hindi biro yung mga strategy nila. Kaya nga, kung walang kaalam-alam si Kibuloy sa mga military works, baka mahuli siya. Ngunit for me, parang mahuli. For me lang, hindi ko rin alam. Ngunit kung masyadong matalino si Kibuloy, kung masado siyang matalino, mahirapan silang humuli. But for me, mahuli siya. Mahuhuli siya unless kung totoong son of God siya. Kung totoong siya ang son of God. Anyway, mayroon din akong sa Kibuloy. Mayroon siyang kunting tama. Sa Alpha Alamoy Omega. Mayroon siyang kunting tama. Hindi natin pwedeng mamamaliitin si Kibuloy. May power siya. Dahil may power siya. Kung bumuhay yan ng patay, delikado na yon. Baka siya yun. Dahil sa yung mga previous mga vlog ko, sinabi ko na maninirahan sa atin si Jesus Christ for thousands of years. Dito. Yun ang katotohanan. Dahil si Kibuloy, alam na ni Kibuloy kung anong ibig sabihin sa mga sinasabi na ang pagbalik ni Jesus Christ ay diyan siya sumasakay sa ulap. Yon ang alam ni Kibuloy na hindi alam ng mga maraming naliligaw na mga religious group, religious association. Alam na yun ni Kibuloy. And then matalino yun si Kibuloy. Yung mga tao na naghihintay pa sa pagdating ng Panginoon na dyan sumasakay sa ulap, parang talo pa sila ni Kibuloy. Bakit ba? Hindi nila alam yun eh. Naghihintay kayong mga kakilala ko. Mayroon akong kakilala dito. Ibang-iba pa talaga ang mga belief nila. Mayroon pang iba nagsasabi na tinanong ko, ngunit alam ko naman. Paano nalalaman natin na paano nakita sa Amerika pag sumasakay siya sa ulap? Paano nakita sa Amerika pag dito nagpakita sa Pilipinas? Yung sabi niya, mayroong satellite eh. Ang bawat nasyon may satellite. Manonood sa satellite. Maniniwala ba kayo dyan? Dyan, anong utak yun ng tao? Pinakamakitid na utak ng tao na makita mo siya dahil sa mayroong satellite. Makita sa lahat ng mga tao dahil sa lahat na nasyon ay mayroong satellite. Sinabi ko, gaano siya kalaki? Sabi nila, basta't makita yon dahil mayroong satellite, ikakalukuhan yun. Kaya nga, if you believe na mas magaling ka sa Bible, dahil yun ang nakasulat sa Bible, ngunit hindi mo alam na yung mga alam mo ay wala yun. Yan. Wala yun dahil hindi mo alam yung ibig sabihin. Niliteral mo yung inano mo eh. Niliteral yung alam mo, ngunit wala kang alam. So you're expecting na mayroon kang alam, ngunit wala kang alam. Yan. Bakit pa naghihintay ka pa doon sa langit? Na pagdating ni Jesus Christ doon sa langit, di kayo ang palpak. Kayo na mga religious groups, marami kayo na naghihintay ng pagdating ni Jesus Christ ay sumasakay siya literally sa ulap. You are mistaken. Yan. Talo ba kayo ni Kibuloy?
So kaya nga, sinabi ko, na mayroon pang kunting tama si Kibuloy sa kanyang faith. Ngunit ang tao walang perpekto sa tao. Tao siya. Tao pa rin siya. Kung siya man ang reincarnation ni Jesus Christ, tao pa rin siya ngayon dahil sa mayroon siyang flesh. So, tendency na magkakamali. Tendency na magkakamali. Ngunit pag siya talaga ang Son of God, reincarnation of Jesus Christ, mag-isip-isip tayo. But, pag namamatay si Kibuloy, hindi siya aabot ng 1,000 of years. Hindi siya ang ang Jesus Christ na hinihintay natin na pabalik. Dahil Jesus Christ sa kanyang pagbabalik, He has to reign in this world for thousands of years. Thousands of years ang pagpamanatili niya dito. Na hindi natin alam na siya na yun. Ngunit by and by malalaman mo na siya yun dahil He has to live forever. He has to live for thousands of years. Even. If not forever, but He has to live thousands of years. Siguro expect ko na hindi yan mamamatay si Jesus Christ pagbalik niya siguro. Ang niya, yung katawan niya para ba yung sino ba yung kinuha na hindi dumaan ng kamatayan? Parang si Enoch yun, Enoch. Yeah. Mayroong ilan sa mga religious creature na hindi dumaan ng kamatayan. Yun ang sinasabi na John 3:16 ba yun? Sinabi na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Mayroon talagang everlasting life. Basta too much ang belief mo na sa Panginoon, ang paniniwala mo sa Panginoon, magkakaroon ka talaga ng everlasting life. Bakit sinabi nila doon na mayroong everlasting life pag wala? Yan. So dito may tama rin si Kibuloy sa kanyang mga ginagawa. Huwag nating maliitin. So ngunit pag nahuli siya, sasabihin ko lang sa inyo totoo. Ang totoo talaga na pag nahuli siya, hindi siya Son of God. Hindi siya Son of God, but He is only a self-proclaimed appointed Son of God. He is only the one appointing Himself as the Son of God. Wala kayo ma-question yan dahil siya ang nag-appoint sa sarili niya. Paano mo na i-question? Sinabi mo na hindi siya. Siya ang nag-appoint sa sarili niya. Siya ang nag-appoint sa sarili niya na as the Son of God. Sinong i-question mo? Siya nag-appoint. Ikaw, pwede kang mag-appoint sa sarili mo na you are the Son of God. Kayo nag-appoint pag mayroong asignature yan, kayo nag-signature sa sarili mo na kayo ang the Son of God. Sino bang mag-question? Kayo nag-appoint sa sarili mo. Wala yan. So, pag sinabi mo, totoo bang appointed Son of God si Kibuloy? O, totoo. Siya ang appointed Son of God but self-proclaimed. He is only the one appointing himself as the Son of God. So, may mamagawa ba kayo? Wala. Tama si Kibuloy na he is the appointed Son of God. He is appointing himself as the Son of God. My friend, hanggang dito na lang muna. Have a blessed day, everyone.